Hello Philippines! Perlas na silangan mabuhay, my name is Junel. Dito lang sa Zay Channel, magbibigay naman tayo ng reaksyon dito sa pinaka mainit-init pa na balitang kabaklaan mga kapatid. Ay nako, naniniwala po ba kayo sa isiniwalat nitong si Robby Tarosa na itong si Jinggoy Estrada umano ay isang bading? Ano ba yan? Ang gwapong-gwapo naman yan si Honorable Jinggoy Estrada mga kapatid. Honestly naman ako ay wala naman po akong nakikitang simptomas. Wala po tayong nakikitang senyales mga kapatid. O bakit tawa tayo ng tawa? Honestly kasi ewan ko, ako marunong akong kumilatis sa unang tingin pa lang. Alam ko na paano basahin ang mata, ang kilos, ang mga labi, ganon. Pero itong si Jinggoy Estrada, mga kapatid, Estrada ba nasabi ko? Pasensya naman, sorry na Bisaya lang. Ito si Jinggoy Estrada, mga kapatid, ay yung poging-pogi ako sa kanya Wala naman na akong nakikita ng sinyales na siya ay ganon. Except for a fact na siya ay chubby na siya ay medyo may katabaan, matambok kung sa Cebuano pa. Naku, matambok din kaya? Hindi natin sure kung ang tanong nga lang ng iba kung ducks or jutes. Ito namang si Joed Serrano mga kapatid. Ito naman yung napabalitang may relasyon nitong si Robby Tarosa noong mga panahong yun. According to Robby Tarosa, sa interview na napanood ko a year ago mga kapatid, ang nangyari sa kanila ni Joed Serrano ay lahat last lang. Wala naman, sabi niya, I never loved him. Parang ganun. Lord. Pero nung kabataan nila mga kapatid, dahil ngayon ay medyo may edad, wait lang ha. Nung kabataan po nila mga kapatid, dahil ngayon ay medyo kaedarin na lang po nila si Jinggoy, may mga edad na sila. Itong dalawang ito, si Joed Serrano at itong si Robby Tarosa, ay talagang ang gagwapo nila sa mga panahon. Sing gwapo nila ako. Kung tingnan nyo ako kapatid, mas siguro lamang pa sila ng konti. So imagine nyo, ang gwapo nila tapos gwapo na ako nun. Sa mga panahon ding iyon mga kapatid ay hindi pa sila masyado lumabas sa kanilang close set, okay? Demure pa sila, medyo pogi-pogi pa sila, lalaki pa ang looks nila kasi nga sa modeling, sa acting industry, mga actors sila binikol na tayo, Okay. Ngayon, ito si Joed, gwapo pa naman, halata naman. Pero, baklang-bakla na po sila ngayon, mga kapatid. Lalong-lalo na itong si Robby Tarosa. So, lantad na talaga sila. Okay? So, sinasabi ko sa inyo na noong kapanahon na nila, nung bata-bata sila, nung kaedad ko pa sila, ayan, kung gwapo ako ngayon, di mo masyado gwapo. Maganda din. Mas gwapo pa sila. So, imagine. At ano itong pinagkakalat nga ni Robby Tarosa na itong si Jinggoy umano ay isang bakla. Maniniwala po ba kayo mga kapatid? Nasilip ko kasi sa Facebook account nitong si Robby Tarosa. Friend pala sila ni ni Maharlika Siguro neighborhood sila doon sa US of A sa Amerika. So magkaibigan sila sa Amerika. So sila na lang ang may mga kwento. Pero hindi ko maintindihan Si Jinggoy naman isa sa mga humarang na ma-impeach si Sara. So di ba? Sa makatuwid, sila? Pareho silang sumusuporta sa mga Duterte, di ba? So,
Si Jinggoy, siguro dahil natulungan siyang makalabas sa kanyang kaso noon, ewan ko kung anong kaso meron siya noon, nakulong sila dalawa ni Ramon Revilla. Nakalabas siya at nakaiwas sa ganung kaso dahil sa tulong yata ng mga Duterte. So, tinatanaw niya yata ang utang na loob nun, kaya supporter siya ng Duterte. 'Di ba? In fact, nung kasagsagan din ni Morales, sino nga ba yung Morales na yon na sumalang din sa Congress or sa Senate noon? Si Jonathan Morales, di po ba? Duterte yan. Talagang ayaw niya ng mga Marcos. Gusto nilang patanggal si Marcos. So, may revelation din si Morales against Marcos. Noon ding panahon na yon, nasa Senate din, nasa session din si J.M. Morales. At isa din ito si Jinggoy sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Akala ko nga noon si Jinggoy, akala ko si Jinggoy maka-Marcos. Kasi nga, investigador siya ng mga Duterte supporters. Yun nga, hindi ko rin maintindihan si Jinggoy minsan kung talaga bang full-blooded Duterte or may konti siyang Marcos or kakamping siya. Kasi nga, dapat, kung Duterte supporter talaga itong tunay si Jinggoy Estrada, huwag na niyang interviewin yung mga supporter ng mga Duterte. Halimbawa, itong sa kaso ng mga Diskaya, kung itong mga Diskaya may kaugnayan sa mga Duterte, dapat mag-inhibit na siya. Dapat huwag na siyang mag-iimbestiga dahil masakit po ito sa parte ng mga Duterte. Di po ba? Ganon. So, kung ikaw ay supporter ng mga Duterte at inuugna yung mga Diskaya kay Duterte, so para hindi na diin ang madiin ang mga Duterte doon sa pangalan ng mga Diskaya na mukha namang guilty sa mga paratang ng ngayon sa kanila, dapat si Jinggoy manahimik na muna. Ipagkatiwala na muna doon sa mga senador na medyo tahimik. Kung nandoon man sila Cayetano, sila Tulfo, na walang kaso noon. Ang hindi ko rin talaga kasi maintindihan, mga kapatid, bakit ang lakas ng loob ni Jinggoy mag-imbestiga ng corruption and everything, ng ganito-ganyan, samantalang may experience siya doon, sorry, correct me if I'm wrong, kung nag-guilty ba si Jinggoy noon at nakulong siya. So, anong pwedeng pagkatiwalaan sa kanya ngayon na mag-imbestiga? Baka pwedeng sabihin ng mga suspect doon, ikaw nga anong karapatan mong mag-imbestiga? Ikaw nga, galing ka doon. Di ba parang ganon? Di ba? So, kung ako si Jinggoy, para hindi ka po honorable senator, para hindi ka ma-insulto ng mga supporters ng mga Duterte, na alam ko, supporter ka rin naman, parang tayo-tayo na rin lang ang nagtitirahan. Na muna, alis na muna dyan sa pag-iimbestiga, ibigay mo na yan kina Ruben Padilla, diba? Sina Ruben muna. Sino pa mga senador dyan? Mga Cayetano, mag-iimbestiga, hayaan mo sila. Diba? Bakit Jinggoy lang ang nag-iimbestiga? Di ba pwede sila Robin? Di ba pwede mag-iimbestiga sila Cayetano? Sila sino pang magagaling dyan? Ang alam ko, 2 Cayetano. Pwede naman sila. Si Amy Marcos, bakit ayaw mag-imbestiga? Sino pa? Marami pang mga senador. Bakit si Jinggoy talaga, na kung saan, parang meron siyang sabit sa ganyang kaso. Sa mga ganyan, hindi siya ganong kalinis. Moral ba? Moral descendancy ba yung tawag niyan? I'm not sure. Sorry lang. Parang hindi lang si Estrada super perfectly fit dyan sa ganyang pag-iimbestiga kasi nga meron siyang bahid. Hindi siya ganun kalinis tungkol dyan sa mga bagay-bagay na yan. Kung sa Bisaya, tatawagin naman niyang hilas. Hilasan ni mo, hilas kaayo. Kay nag-imbestiga ka ani, ikaw baya, nakuha na ka, na-convict na ka ani, nakalabas lang ka. Diba? Pero
Pero hindi ko nga maintindihan mga kapatid, supporter siya ng mga Duterte, aawayan din siya ng mga supporter ng mga Duterte. Alam nga naman magmamarcos yan, hindi naman talaga Marcos supporter yung Estradang yan, di ba? Isa siya sa mga tumutol doon sa impeachment ni Sara. So, dapat magkakampi tayo mga DDS. Kampihan natin si Jinggoy. Oh. According sa mga sabi-sabi sa sa palengke, sa kung saan-saan mga kapatid, magkaibigan nga si Maharlika at itong si Robby Tarosa. So parang mahirap paniwalaan hangga't walang ebidensya, 'di ba? So far, puro lang sabi na ito si Jinggoy bakla na ganito ganyan, naghiwalay kami ni Joed Serrano. Isa ka sa mga dahilan sa aming paghiwalay, nasira ang buhay namin. Kung ayaw mong mag-resign dyan sa pag-iimbestiga as a senator, investigator, ilalantad ko. Pero saan? Bakit? Kailangan mag-threat? Kailangan maghamon? Bakit noong sa panahon ni Jonathan Morales, na si Jinggoy din naman ang nag-imbestiga noon, bakit hindi ka lumabas noon? Diba? Anong meron ngayon na ikinagalit mo? O baka ang isa sa mga naimbestigahan ni Jinggoy, baka naman meron ka ding connect. Baka lang, nagtatanong lang. Kaya galit na galit ka dahil konektado ka sa mga inimbestigahan ngayon ni Jinggoy. Ganon ba? Kadalasan ng mga inimbestigahan ngayon ni Jinggoy, malaki-laki ang kaso na dapat nilang ipaglaban. Mabigat-bigat yung mga kasong yan. Bakit ngayon galit na galit ka, Mr. Robby or Miss Robby Tarosa, kay Jinggoy? Bakit nung panahon ni Jonathan Morales, hindi ka nag-iingay? Inandoon din si Jinggoy noon. Inimbestigahan na si Jonathan Morales. Ito ba ay dahil wala kang paki doon kay Jonathan Morales at may paki ka ngayon sa mga taong naimbestigahan ni Jinggoy? Hindi po ba? Ganon? So, ganon lang. Kung meron kang paratang, yung may sinasabi pa na ang wet packs ni dumugo, dinala sa Makati Med. Marami namang rason kung bakit magdudugo ng wet pack ng tao eh. Hindi lang naman may nakapasok na anek doon sa wet pack ng tao. Diba? Kung meron kang pinanghawakan, ilabas mo na yung ebidensya mo para ikaw ang pagkakatiwalaan namin at hindi si Senador Jinggoy. Dahil so far ngayon, maniniwala muna kami kay Jinggoy over you kasi wala pa naman kayong binigay na ebidensya. Diba? Ano naman ang masasabi niyo mga kapatid tungkol dito? Basta itong dalawa, si Joed Serrano at Robby Tarosa, sila yung sure na very sure. Sila yung sure na baktot, bakla, bading. Tinaman nyo naman si Senator Jinggoy eh. Pero kung meron nga kayong ebidensya, bakit hindi natin na paniniwalaan? So, nakakaano lang. Wala naman dapat sa usapin niyang preference ng tao kung bakla, tomboy o ano. Wala ngayon sa usapan yan. Bakit nyo isisingit yan? Ang importante ngayon, mapatunayan kung sino yung kurakot. Kung tauhan ba ni Marcos? Kung sa panahon pa ba ito ni dating Pangulong Duterte? Wala kay Marcos at Duterte yan. Basta nangawat kayo ng kwarta ng gobyerno, nangurakot kayo, wag na nating kampihan dahil kay Duterte or kay Marcos. Basta ang mahalaga dito mga kapatid, kung nangawat sila ng kwarta ng gobyerno, ipakulong at bawiin yung pera dahil sa atin po yun. Naghihirap tayo dahil sa kanila, di po ba mga kapatid? Ay nako. Yun yung pinaka-message ng ating video ngayon. Wag nating kampihan kung ito ay tauhan ni Duterte o tauhan ni Marcos. Ang hangarin natin ngayon, mabawi ang pera at ipakulong kung sino man yung nagnakaw ng totoo based on evidences. Maraming salamat po. Sana po ay napanood nyo ang video ito, mag-share at ako'y magpapasalamat sa inyo if you share my video and like na rin. Maraming salamat. Thank you so much. Ako si Junel ng Z Channel mga kapatid.